Hi guys! Bujir, kung akala niya nag-AFK ako sa buhay, well, hindi, kasi nag-AFK journey lang ako. And guess what? Anniversary ng AFK journey at ang daming pasabog. Kung dati, chill lang tayo sa pag-AFK, well, ngayon, marami na tayong pagkakabalahan. No. Imagine, pwede ka nang mag-build ng sarili mong kingdom sa AFK Journey Plus, marami pang libreng pa-heroes. Ayaw mo yun? Kaya guys, samahan nyo na akong explore kung ano yung mga bagong kaganapan dito sa AFK Journey from New Homestead Mode o kaya naman sa New Heroes. Tara! Sa mga hindi pa nakakaalam, AFK Journey is a light fantasy open world RPG na super ganda ng art style, sobrang accessible, mapa mobile o kaya naman PC. And guess what? AFK siya, so yes, pwede mo siyang gawin habang tulog o kaya naman habang kumakain. May progress ka. May kwento, may PvP, may PvE, at may pang-bebe time. Hello, wifey! At ngayon, literal na may pabahay. Bahay as in. Okay, simulan na natin sa pinaka-kinaka-excite ko, ang Homestead. So, bagong feature ito ng AFK Journey at lalabas pa lang ito sa August 8, 2025, meaning malapit na. First is build your magical estate. Imagine, meron ka sariling estate na pwede mong i-claim, customize, at lagyan ng iba't iba pang buildings, decoration, pati characters. Para ka naglalaro ng Farmville pero AFK Journey version. Second is engaging core loop. Hindi lang siya basta forma, may goal ka. Mag-gather ka ng materials, magka-craft ng goods, ipo-fulfill mo yung orders, tapos yung kita mo or yung perang makukuha mo is i-reinvest mo para palakihin at i-upgrade yung estate mo. Goods, di ba? Third is strategic hero assignment. At ito pa guys, hindi lang yan basta building. Pwede mong i-assign yung heroes mo to boost your production. Pwede mag-assign ka ng hero to craft, to mine, at marami pang iba. So discardin mo na yan kasi ng hero yung ilalagay mo doon. Kailangan dito, deep strategy. Fourth is risk and reward. Meron silang card-based minigame for crafting. Ibig sabihin nito, may excitement at mas may thrill. Hindi lang yan basta tap-tap, no? Fifth is hours of progression and social features. For future updates, pwede mong ma-invite dito yung friends mo at pwede mo rin puntahan yung homestead nila. Solid, di ba? Kaya kung ikaw magde-design ka ng homestead, maganda, pag-isipan mo na yung long-term goals mo. Good luck! At sana madalo ko din yan. Ito yung gameplay ko, pakita ko sa inyo. Wow! Ang ganda! Ooh, parang may sarili ka talagang farmland and pwede mo rin to i-upgrade. Pwede mong lakihan. Tapos ang dami ring buildings dito tulad nitong mill, logging site, mine, may kitchen, forge, tsaka ito, alchemy shop. Wow! Ang gaganda! And I think bukod pa dyan, pwede nyo pa silang i-upgrade para mas mag-boost yung productivity nyo. And ayun, I really love this upgrade, guys. And pwede mo rin siya i-design however you like. Okay, next ating pag-usapan is yung magandang anniversary hero na to, si Pandora. Ang mysterious, strong, independent waifu ng AFK Journey. Pwede mo siyang ma-unlock for free through the Pandora event. O kaya naman gacha kung kaya ng puso mo at ng wallet mo. Pengi naman pera dyan. Kung akong tatanungin, huwag nyo nang ma-miss out si Pandora kasi sobrang OP niya. Pakita ko yung skills niya. Let's go! Masampulan na natin to si Pandora sa inyo. So, meron siya factor na kung saan kinukuha niya yung kakampi. Yun, pagka latag pwede nang mag-ult. Tapos, bukod pa dyan, guys, Pandora is a support type. Grabe siya kapag ito yung nakalaban mo. Sobrang annoying niya kasi ang lakas. And nagigib din siya ng mga buffs sa kakampi. Sampulan ko kayo ng feature ng ulti ni Pandora, guys. Ganda mo, Pandora! Waifu ka talaga! Okay, so, bukod doon, parang may fear factor siya sa mga kalaban. Kaya nagdi-disengage. Diba? Grabe yun. Sakit pa ng damage mo sa kalaban. May overtime damage siya pang binibigay. Ang kagandahan rin is nag-heal din si Pandora. Ang angas ng hero na to. Ang OP. Nakakatakot pag ito yung kalaban mo. Especially kapag nag-duel kayo. A few moments later. So, dumay pag-duel tayo sa ating friend right here. Try natin yung lineup na si Natsu. 2 seconds later. Ang sakit naman nun, boy! Ubus agad ako! Next sa pag-usapan nating hero ay si Pang. Sobrang cute, adorable, pero napaka-dependent na frontliner. Need mo lang mag-login for 7 days. Ganun lang kadali and pwede mo na siya makuha. Walang sweat, diba? Need lang mag-login. Pakita ko na rin sa inyo yung gameplay niya. Ang ating favorite panda. Nakupo fighting. Okay.
So, ang ganda ng ult animation niya and nakita dito na ginigive niya yung kakampi at sarili niya ng shield and also attack boost and speed. So, I really think ang ganda nito pang frontline and libre lang! May pang frontline na tayo, guys. Grabe, tignan nyo. 3. Laban lang kay Pang, tinatangki niya lahat. Tapos yung heal pa. Okay, so ulti from Pang. And ayun, grabe yung shield. Ang ganda nitong frontline / support. Libre lang ito. Pag sinamahan mo to na magandang support, wala na. Finish na, guys. Tapos na ang laban, guys. Next na pag-uusapan natin is yung game modes. First is PvP Arena and Supreme Arena. Pangbangasan to ng ego at kung malakas ka, ito ang game for you. Kung mahilig ka sa strategy plus bragging rights, well, ito na to. Second is Dream Realm. Boss fights galore and parang nasa raid party. Third is Guild Expedition. Bagong mode ito. PvE mode with your guild at parang team war na rewarding. Fourth is Arcane Labyrinth. Fifth is Legend Trial. For those na hardcore gamers at mahilig mag-puzzle at mag-experiments ng build or team composition, well, this mode is for you. Sobrang daming ginagawa, guys. Minsan parang naisip ko, hindi na talaga siya AFK eh. Next natin pag-uusapan is how to master battlefield strategies. Tuturuan ko kayo ng tactics dito sa AFK Journey. Let's go! Okay, alam ko ang AFK Journey to, pero hindi lang siya basta-basta, hindi lang basta AFK, no? Kasi kitang-kita nyo, kailangan laliman natin yung combat mechanics natin dito para hindi tayo matalo. First is Hex Battle Map and Positioning. Kung makikita nyo dito, merong isang Hex Battle Map sa AFK Journey. Ibig sabihin, hindi lang yan basta-basta lineup. Kailangan may strategize ang positioning ng heroes mo sa 10 battle grid. Dito may didiskarte kung sino yung nasa harap, sino yung nasa likod, sino yung makakuha ng buff sa terrain. So basically, pwede ka dito mag-focus sa isang super strong damage dealer or mamili ka na lang na balance team. You decide, you experiment, go for it. Second na pag-uusapan natin is yung hero combinations and professions. Dito sa game, meron tayong 6 RPG profession. Ibig sabihin lang naman ito, pwede kang mag-mix and match ng professions ng bawat heroes at diskarte mo na lang ito. Third, this is more than just ults. It's all about the skills. At hindi lang ult yung meron sa heroes. Each heroes has 3 skills. Hindi lang basta autoplay, ikaw ang magko-control ng timing ng ultimate skill nila. Kung kailangan mong i-interrupt ang kalaban, gamitin mo ang bullet time mechanism. So basically, yung bullet time mechanism is a way kung paano mo makokontrol ang rhythm ng laban. Tapos, pwede mo pa i-enhance yung basic skills para madagdag ng attack speed at damage. Grabe yung layers. Fourth is terrain advantage. Pati yung terrain may impact. Kung nasa forest battlefield, may cover yan. Sa plain battlefield, focus ka lang sa fast attacks. Minsan, kailangan mo rin gamitin ang flamethrowers, landmines, at movable mechanism sa mapa para manalo. Pwede kang mag-win against the odds kahit mataas ang stats ng kalaban mo. Basta magaling ka mag-strategy at positioning. May mga time pa nga minsan na mas malakas palagi yung battle points ng kalaban. Pero every time, pwede mo naman yung diskartehan. Basta tama lang yung alignment ng bawat heroes at napalevel mo siya ng maayos. At ito yung nagustuhan ko sa AFK Journey. Hindi lang siya basta casual na laro. Ito yung laro na kailangan mong mag-tactical depth talaga. More tactics at fewer stats ang labanan. Next is the social system. Never AFK alone. Now, kung akala mo solo lang sa game na to, hindi oh. AFK Journey has a surprisingly welcoming community and maganda yung kanilang social system. You can make new friends, join guilds, interact with players on the map, and even visit estates soon. Kung hindi mo kaya yung boss fight, well, it's time to invite your friends. And yes, pwede kayong mag-farm ng higher gear together. Fight monsters, o kaya naman just chika habang nag-AFK. Kaya ano pang inaantay mo, invite mo na rin yung friend mo dito. So, yun natin pag-uusapan is yung reward. Ready ka na ba sa rewards? Well, check this out. May pamigay na 16,300 diamonds, 200 invitation letters, free Pandora plus 50 Pandora pools, 10 Celestial or Hypogean hero pools, Mikola team skin, and 3 icons. Grabe, AFK Journey, thank you so much sa lahat ng to. At kung may kakilala ka pang hindi nag-i-start maglaro nito, i-invite mo na dahil sakto, maraming pa-reward. At ayun na nga guys, ano pa nga ba masasabi ko? Well, binubuhos na lahat ni AFK Journey ngayon. Kaya I think this is the best time to return to the game o kaya naman start kung hindi mo pa nalalaro. Kaya ano pang inaantayin ninyo? Available ito sa PC o kaya naman sa cellphone. I-download nyo na at see you in game. For more AFK Journey updates, don't forget to follow them here. At kung gusto nyo naman ng update sa buhay-buhay ko, i-follow nyo naman ako dito.
Huwag niyo na rin kalimutang pusuan at available ang download link sa comment section. Love you guys! Mwah!